Good evening, Pilipinas. Ang oras po natin, alas 6:38 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Ang DZRH po ay nagpapasalamat dahil kami po ay ginawaran ng parangal ng UPLB. Ayan, Community Broadcasters Society. Ayan, thank you so much po dahil ay, ang laki ko naman ng picture dyan, no? Kita-kita yan. Ito po, tinanghal po na most development-oriented station ang DZRH. At ganun din po, no? Meron din pong natanggap na award bilang most development-oriented radio plug. El Nino ang DZRH. Yes! Thank you so much. Maraming salamat po sa UPLB. Ang bumubuo po dito, no, yung mga estudyante, yung academe, no, mga guro, at sila po ang namili, no, kung sino po ba yung mga karapat-dapat. If I'm not mistaken, pang 19 na taon na nila na naggagawad ng mga parangal sa mga, of course, deserving na mga personality hosts at ganun din sa mga TV and radio and online networks. Ayan. Kaya muli po maraming salamat. Asahan po ninyo na ipagpapatuloy po ng DZRH ang aming nasimulan dahil ang DZRH, mag-86 years na po kami. Kauna-unahang radyo sa Pilipinas, serbisyo publiko po ang ibibigay namin sa mga mamamayang Pilipino. And of course, nagpapasalamat din po ako sa DLSU Dasmariñas. Galing tayo dyan kanina. So, kinuha po tayong speaker dun sa kanilang Compact 2025 Media and Politics, no? At syempre, para din po mabigyang kaalaman ang mga botante, no? Especially mga kabataan sa kanilang karapatan, yung mga do's and don'ts sa pagboto. At sino nga ba, no, sa tingin nila ang magiging karapat-dapat na iluklok ihalal sa darating na midterm elections sa May 12, 2025. And of course, ayan, sa UST, no, nagpapasalamat din tayo. Last time naman, no, sa UST tayo nag-talk, no? Parang busy ako kakatok, ha? Ni-invite din tayo dyan, pero ni-represent naman natin din po ang KBP at ang DZRH. Para po sa gabing ito, no, ang ating topic po may kinalaman sa lupa naman, no. Last week talagang Monday, Wednesday and Friday pinag-usapan po natin, no, ano ba yung mga dapat malaman ng ating mga botante, ng ating mga candidates ngayong darating na eleksyon. Ano ba mga kwalifikasyon nila, ang kanilang mga diskwalifikasyon, para naman ang ating mga citizen ay inform, no, sa kanilang mga karapatan. Gandang gabi po, shout out sa mga nakikinig sa ating programa ngayon. By the way, no, nominee rin pala ang Dos Compañeras dun sa Gandingan Award. At marami pa, no, even yung ating mga reporters na sila Val Gonzales, si Edniel Parosa, Lakay Deo Macalma, Katunying, Angelo Palmones. Marami pong pumasok as nominees, no? At very proud tayo sa kanila dahil ma-nominate ka lang, malaking karangalan na. Manalo pa kaya, no po, no? So pag-usapan po natin, no, kasi may lumapit kay Attorney Cam about dun sa titulo ng lupa, no? And kapag titulo ng lupa ang pinag-uusapan at saka mga bentahan, alam naman natin na ating mga kababayan very interested sa topic na to, no? Mayaman mahirap kasi po
kahit po yung mga hindi man ganoon kalaki ang kinikita, pero meron silang mga lupa na ipamamana sa kanilang mga anak, talagang importante na malaman po nila, no, itong topic natin ngayon. Kapag kayo po kasi ay nagbebenta ng property, no, halimbawa naisip nyo na magbenta, whether of course, no, yung mga properties, specifically real properties, yung hindi po gumagalaw, no, condominium, lupa, bahay, at ito pong mga ito ay merong tinatawag na title or titulo. Maaaring ito po ay original certificate of title, o kaya pag nabili na, no, transfer certificate of title na siya. Ilang beses po sinasabi ni Attorney Cam na ang title po ay indefeasible. Yan po ang pinakamatibay na pruweba ng pagmamay-ari. Once na isinangla nyo yan, di ba, ibinibigay nyo po yung titulo sa pinagsasanglaan ninyo. No? Kapag binibenta nyo, binibigay nyo ang titulo. Why? Dahil ang titulo po, no, dalawa lang po ang kopya niyan lagi. Isa po sa Land Registration Authority, isa po sa, of course, sa owner po, no? Pag nawala nyo po yan, sakit sa ulo po yan, no? Bakit sakit sa ulo? Kasi po, hindi naman yan parang basta-basta maduduplicate, no? Dahil nga binibigyan importansya ng ating gobyerno yung titulo, no? Dapat po, no, kapag halimbawang nawala nyo, kailangan nyo po pong mag-file ng petition sa korte para kayo po ay ma-issuehan uli ng bagong titulo kung halimbawa nawala po siya, no? Ang problema, no, kapag nagbebenta po kayo ng lupa, usually meron po mga ahente dyan, no? May mga broker or kung sino man, no, yung binigyan nyo ng authority or SPA, Special Power of Attorney, na magbenta ng lupa, tumanggap ng lupa, ay ng money, no, dun sa bentahan. Tapos yung iba naman, yung mga parang referral lang, no, yung mga nagre-refer lang, tapos pinagmimit lang yung may-ari at saka yung buyer, tapos kukomisyon na sila, no. So ang tanong, no, kung hindi nyo kakilala yung ahente, no, nakilala nyo lang sa marketplace, sa Facebook, sa kung saan-saan, dapat nyo bang ibigay ang inyong titulo? And the answer is no. No, 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 no. Bakit po, no? Dahil pag yan po ay tinangay ng ahente o kaya yung nangungumisyon o kaya nagre-refer, kawawa po kayo, no? Katulad na lamang nung kakilala natin na ibinigay sa ahente yung titulo, pero after mabigay, sabi maghahanap ng buyer, eto na, hindi na makita yung ahente na yon. Pinuntahan sa bahay, wala na daw doon, pero hawak ang titulo. Ang saklap, di ba? Dapat ang binibigay nyo lang po dyan, ahente ha, you give the Xerox copy, no? Pa-Xerox nyo po. O kaya pa-PDF ninyo, pa-scan ninyo, para meron kayong kopya ng electronic copy neto, and then pwede nyo isend, no, sa buyer pag naghahanap. In fact, alam naman ng buyer yan na hindi mapapasa kanya ang titulo kung hindi pa nagkakabayaran. Dahil importante po ang titulo. Once yung titulo, no, ibinigay sa iba, meron niyang parang presumption na bakit nasa kanya? Meron bang nangyari? Nagkaroon ba ng sanglaan yan? Kaya nasa kanya? Nagkaroon ba ng bentahan? Meron bang trust, no? Held in trust ba yan? Ang problema pa, paano kung halimbawa itong napakatalino na ahente na to or nagre-refer, ilakad yung titulo, no, sa kanya. At lahat ng mga ibang documents, IDs na sa kanya, SPA na sa kanya, at kung ano-ano pa, no? Pero eventually, no, kahit naman mailipat yan sa pangalan niya, kung gumamit siya ng mga documents na alam naman natin na galing sa panluloko, pwede niyo po yung habulin at pwede niyo siyang kasuhan. Kaso nga lang po, yun nga po, no, dahil nga sa hindi pag-iingat, alam naman po natin kapag tayo ay nag-file, no, ng mga ganitong case, medyo hassle lang po talaga kasi you have to attend hearings, you have to
Siyempre, inquire sa mga abogado. In fact, baka you need to hire a lawyer pa, no? Kapag mga ganitong kaso. So, iba yung pag-iingat. Due diligence ang kailangan ng mga may-ari ng property. So, hindi po dapat basta-basta ibinibigay ang titulo kung kani-kanino. No? Unless otherwise pinagkakatiwalaan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, minsan nga, no, kahit kapatid mo na, kamag-anak mo pa, niloloko ka pa, biglang nalilipat sa kanya, no, kahit nasa ibang bansa ka, no, magulang mo o kaya asawa mo, no. So always be mindful, no, na dapat po ang title ay hindi binibigay kung kani-kanino kahit sa mga ahente. Lagi pong kaliwaan yan. Pagbentahan ng lupa, akin na yung money, ito yung titulo. Right? And other supporting documents. Kapag naghahanap ng buyer, Xerox copy lang po ang ibigay nyo. Huwag po kayong magbibigay ng mga original documents, no? Kung naghahanap yung may buyer ng original documents, you can meet, pakita mo original, but you should not give yung original title. So, pag ang title po, no, ay nasa pa sa kamay nyo, nasa inyo, alam po natin na tedious ang process niyan. Talagang niscrutinize po yan from the BIR hanggang sa LRA, no, or Register of Deeds. Talaga pong hinihimay-himay nila ang mga dokumento na pinapasa mo. That is why ang sabi is, kapag mayroon kang titulo, indefeasible, there's a presumption of regularity na dumaan yan sa masusing proseso ng mga empleyado ng kawanian ng Bureau of Internal Revenue at ganoon din po ng Register of Deeds, at kayo ay nakapag-submit ng mga dokumento, original na dokumento, mga requirements para mapalipat sa inyo yung titulo sa pangalan ninyo. So again kailangan lagi due diligence, iba yung pag-iingat. Magandang gabi po. Shoutout muna sa mga nanonood sa atin. Ngayong gabi po, isang pagpupugay. Ganda. Isang pagpupugay. Of course, Grace Recta, Michael Manalo na nanonood po dyan sa May Las Piñas, Irene Almodovar, Maria Cecilia Malaguik, Malaguok. Yan. Si Amon Biton and Evangeline Gazingan. Magandang gabi po. Ganon din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Facebook Live. Pwede po kayong mag-search. Ayan. Kung gusto niyo pong makita yung aming booth, yung announcer, ayan. Makitang live si Attorney Cam. Ayan, search nyo lang po DZRH News. Shoutout din tayo kay Pilar Mina Aspa, kay Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Congratulations daw po sa DZRH. Thank you so much. And more power, sabi ni Ronnie Ilunyo, Maria Neri Serrano Par, at Maricor Angeles. Ayan. Evitz Escueta, good PM po sa inyo. At ganun din po kay Jericho Ferrer. And sabi niya, si Atty. Cam lang ang sakalam. Ayan, thank you so much. Rogelio Clara na nanonood po sa may Bulacan. Edith Lynn, sabi niya, kung certified true copy, pwede po ba ibigay sa ahente? Yes, pwede po yan. Why? Ang certified true copy po, kahit sino pwedeng kumuha niyan. Even the buyer himself, no, kaya niyang kumuha niyan. Basta meron lang title. Ang certified true copy po ay open for all. It's a public document para sa lahat po ng mga gusto mag-inquire doon sa property na gusto niyong tanungin. Bakit to ginawa? No? Bakit to naka-open? No? Kasi po, yung titulo po na hawak ng buyer, usually po wala po kayong makikitang mga annotations diyan, no? At pinapa-annotate po, no, yung kung may claim sa property, kunyari po may adverse claim, o kaya naman po, no, nagkaroon ng mortgage, nag-execute ng mortgage contract, sinangla. So, pina-annotate. Nandun lahat yan, no, sa My Register of Deeds. O kaya naman po, nagkaroon ng contract to sell, no? Kasunduan ng pagbibenta. So, nandun po yan, naka-annotate. So, pag ganito po na kukuha sila ng certified true copy, anyone
kahit sino po pwede pong kumuha, no? Basta meron lang silang title number. Doon pa lang makikita mo yung history ng property, kung saan ba ito dumaan, pending litigation ba to, o kaya naman may problema ba tong property na ito, hindi mo ba ito mabibenta, kasi parang notice to the whole world po yun. Sa mga gustong bumili, interesado sa naturang property, ang certified true copy, pwede po yan kunin ng kahit sino. So, pwede po yan ibigay sa ahente. Walang problema. Mura lang naman po. Siguro usually mga 261 pesos, mga ganon. At meron po kayong chance na makuha yan dun sa mga LRA extension. Nasa mga mall sila, no? Pwede po kayo kumuha. Yun nga lang, just have to wait for 3 days, bayaran ninyo. Pagbalik ninyo, makukuha nyo na yung certified true copy. So, pwede po yan. Wag yung original. Okay? Henso D. Ayan, sabi tama po yun. Kasi sa panahon po ngayon, napakadali po na i-photoshop pati pirma ng may-ari ng titulo. Kakalungkot. Lalo kapag binigay mo yung mga documents mo like IDs, mga iba pang mga documents na tax clearance, yung mga tax declaration, tapos may SPA ka pa, no? Yung mga pirma mo. So, yun nga, magagaya. At baka magulat ka na lang isang araw, nasa ahente na pala yung iyong title. At sa mga ahente naman po, huwag niyo po itong gagawin, ha? Kasi po, may kulong po ito. Kapag kayo po ay nandadaya ng mga public documents, maaari po kayong makasuhan ng kriminal. At kapag criminal po ang kaso sa inyo, may chance po kayo, no? Malaki ang chance na may kulong po ito, okay? Good evening, Ador Cortez. Nanonood daw po sila sa May Kalumpit, Bulacan. Salamat po, Attorney Cam, sa sagot. Malinaw po na nauunawaan ko. Thank you so much, no? At si Gael, magandang gabi rin sa inyo. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. May kinalaman pa rin po again sa titulo ang ating pag-uusapan, mga due diligence, mga tips lang po para sa mga magbebenta ng property or bibili ng property. Sakaling kayo po ay mag-i-invest na, no? Alam niyo, napakagandang investment po ang lupa, no? Kahit sinasabi nila na ito ay parang hindi kumikita kasi parang naka-idle lang siya, walang income, pero ang lupa po kasi, at saka kung bakit lupa, no, hindi po yan nagdi-depreciate, no? Unlike ng mga sasakyan po, nagdi-depreciate. Pagbili mo 1.5, no? Paglabas mo pa lang ng kasa, 1.3 na siya, nag-depreciate na siya, no? And every month na ginagamit mo siya, every year, nagdi-depreciate siya, no? Unlike sa lupa, hindi ito bumababa, no? Dati, bili mo lang, no? Magkano per square meters? Mga 200, 500, ilang taon lang yan. Nasa 1,000 na yan per square meters, no? So, may mga iba tayong mga kababayan, especially mga kababayan nating OFWs, lagi sila nag-i-invest, bumibili ng property, no? At yan naman ang kagandahan doon. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok. I have TikTok account, Attorney Cam, ATTYCAM. Para sa mga gusto pa pong magtanong, pag medyo nakakaluwag po tayo, ay sumasagot po tayo dyan. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Kasama pa rin po si Attorney Cam dito po sa DZRH Usapang Legal. At ang ating topic ngayon, no, kung kailangan bang ibigay ang original na titulo sa mga ahente. Ayan, sinagot na natin kanina. At dahil mayroong sumangguni sa atin, no, may kinalaman po dun sa naibigay na titulo sa ahente pero hindi na mahanap, no? Ano po ba ang mga maaaring repercussion noon o kaya consequence noon? Kung halimbawa po na ginamit niya po yung titulo, nailipat po ang titulo sa pangalan niya at ginamit niya yung mga dokumento na binigay mo at ginaya niya ang pirma mo, ibig sabihin meron po itong falsification, no, ng documents. So pwede niyo po siyang
kasuhan. Kasong kriminal po ito, no? Yung falsification of document, no? Lalong-lalo na kung ginaya yung pirma ninyo. Tapos parang nag-appear na parang nag-participate ka, which is hindi naman kasi meron siyang mga SPA, mga gano'n, no? At kung ano-ano pa. At alam niyo po, no, sa mga nakikinig po na maaaring gumawa nito, yung mga ahente, hindi lang ahente, no? Yung mga iba na gustong ilipat yung mga pangalan under the disguise of, yun nga, no, mga fraud at yung mga perjury, no. Ang crime po ng falsification of document po, no, especially, no, yung public documents na sinasabi natin, ito po ay may kulong na 2 years, 4 months, and 1 day up to 6 years. So, mas maigi na wag na po itong gawin, no. Gusto natin na peaceful lang ang buhay. Huwag tayong manlalamang ng ibang kapwa natin at kukuha ng mga property or mangangamkam ng mga property na alam nyo naman na hindi sa inyo. Okay? Eto muna. Tanggap lang muna tayo ng report. Follow-up report sa nangyaring pamamaril. Naku, ito na nga ba? Sa isang nominee ng party list sa Maynila, RH27 Noche Cacas, talagang ramdam na ang eleksyon, nalalapit na eleksyon. RH27 Noche, ibalita mo nga to, Noche. Attorney Cam, dinala sa ospital pero hindi pa natin alam yung status nitong isang barangay chairman din pala ito, incumbent barangay chairman dito sa may barangay 435 Sampaloc, Manila. Itong biktima ng pamamaril na sinasabing riding in tandem at third nominee din ito, Attorney Cam, ng isang party list na grupo ng mga bombero. So sa ngayon ay nandito na, dumating na rin dito si Manila Police District Director Guzman at may mga investigador na rin. Tapos yung sasakyan, galing ang nakuha nating initial na impormasyon mula dito sa mga kaibigan ni ng biktimang si Barangay Chairman ay galing ng headquarters ng Pasay. Yung itong si Barangay Chairman. And then pagdating dito sa isang sa kanyang barangay habang hindi pa nakakaparada yung andito yung pagkababa dito na inabangan na siya, inano na siya ng riding ipinagbabaril na siya ng riding in tandem. Ang dito lamang ito sa may P. Guevara Street at kanto ng Santa Teresita Street. Sa ngayon, hinintay na lang din yung taga scene of the crime operatives at kinordon na rin itong lugar na kung saan ay yung mga kanto dito sarado, yung kadikit nitong Santa Teresita Street at P. Guevara Street. Malapit lamang ito, Attorney Cam, dito sa yung Lacson Avenue Street, yung papuntang Nagtahan Bridge. Dito nangyari yung insidente ng pamamaril. So dumating na rin dito yung taga MPD Homicide Section sa pangunguna ni Captain Dennis Torla at nagsasagawa na ng investigasyon. Merong CCTV dito pero hindi pa pinapakita sa atin itong insidente ng shooting. At magbibigay pa tayo ng Attorney. Oo, sana tuloy-tuloy lang yung mga checkpoint ngayon ng ating mga kapulisan kasi may mga nakikita na ako mga checkpoint na especially medyo mahigpit sila sa mga nagmomotor dahil ito nga po itong mga nagmomotor, ito yung ginagamit for katulad ng mga ganito mga assassination attempt, riding in tandem, so sana dagdagan pa natin mga kapulisan yung checkpoint para makita ito ngayon yung kaya ngayon Attorney Camp, naka-alerto yung Manila Police District dahil doon nga dito nga sa nangyari na isang incumbent barangay chairman at isa pang nominee ng isang party list dito sa lungsod ng Maynila. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Ayan, sana dumami pa yung checkpoint dahil alam naman natin na medyo mainit-init ngayon ang ating midterm election. Ayan, at kayo po ba ay nakahanda na sa pagboto? Meron na ba kayong mga listahan, o yung kodigo para kapag punta nyo doon talagang makakasagot na kayo ng medyo may kabilisan para
masiguro yung inyong mga iboboto. Talagang napag-isipan na, no? Kailangan meron na kayong set of senators, no? O kaya yung mga local government elected positions na kailangan punan, meron na kayong mga bet para pagdating nyo doon, shade na lang ng shade. Okay. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Balik lang tayo sa sinasabi ko kanina, no? Kung halimbawa na nalaman po ninyo na talagang ginamit yung mga dokumento ninyo at nailipat sa pangalan ng ahente ang property ninyo, again, you can file a case, criminal case, no? Crime of falsification of a document, and of course, pwede po kayo mag-file ng civil case para ma-recover po, no? Yung ownership ng inyong property. Ayan. At mayroong question dito kanina dun sa ating DZRH, basahin ko lamang po, no? Ang sabi po dito, Attorney Cam, ang question ko po ay, nawala na yung ano, ang question niya dito, kung magkano daw po ba yung pagpapalipat ng title kung halimbawa ikaw ay mag-i-inquire, no? So, depende po yan. So, sometimes po, pag naglilipat po ng title, no? Kung gaano po kahirap yung case, no? Medyo may kamahalan. Sa mga probinsya, if I'm not mistaken, meron dong mga 20 to 30,000. Sa dito sa Manila, mababa po ang 50,000 to 70,000 to 100,000. Depende sa hirap ng case. Bakit depende sa hirap ng case, no? May mga iba na nagpapalipat po ng titulo. Kunyari, owner lang, tsaka buyer. That's a simple transaction, right? No? Lilipat lang sa ano. And yung mga requirements po nun, medyo onti lang din po. So, basically, baka mga 50K would be enough, no? Kasama na lahat yung paglalakad, no? Kasi kakain pa yung maglalakad, gagastos pa ng gas yung maglalakad, balik-balik pa yung maglalakad. Kasi minsan, no, sa mga audit officer natin, akala nila complete na yung title nila, pagbalik nila, complete yung requirements, pagbalik nila, iba na naman yung sasabihin ng ating audit officer, no? Hindi natin nila lahat, no? Sometimes may mga baka nakakaligtaan lang yung previous audit officer na nakausap mo. And then yung nakausap mo ngayon, gusto niyang kompletuhin yung mga requirements. So, ganun po, no? Mahirap po ang pagpapatitulo kung halimbawa kayo po ay third owner. Okay? So, kung halimbawa binili nung may owner, binili ni second buyer, may deed of sale sila, pero hindi niya inilipat sa pangalan niya. Tapos binenta niya sa iba. So, ilang transaction yun? 2 transaction yun, no? At yung mga requirement nun, iba-iba ang requirement. Ibig sabihin ko, kumpletuhin mo yung mga requirements, no? Pag kumuha ka ng certified true copy, 3. Pag kumuha ka ng tax clearance certified true copy, kailangan 3 rin, no? Kasi 3 transactions So, ganun po yun. So, pag mas maraming requirements ang kailangan, mas tumataas po, no, yung amount doon na binabayaran doon po sa pagpapalipat ng title. Doon sa mga real estate na companies po, ha. And then, iba pa po kapag halimbawa, individuals, we're talking about individuals. What if corporation? Halimbawa, no, titulo from single individual, binenta sa corporation. Itong corporation, hindi inilipat sa pangalan nila. Binenta ng corporation sa ibang individual. So, ang requirements noon pagdating sa corporation, alam niyo po ba na mas mahigpit ang BIR pagdating sa corporation? Medyo mas maraming requirement yan. May board resolution, may corporate secretary certificate, at kung ano-ano pa, no? At lalong-lalo na, no, kapag halimbawa, ang kaso na naman ay 3 transaction, pero yung isa, na-foreclose yung property, naku, mas mahirap na naman, no? Ang dami na namang requirements na hahanapin. So, kung gaano po ka-komplikado, no, yung pagpapalipat ng title, depende po sa nagpasalin-salin, doon po medyo mas mamahal. Kasi po mas maraming bubunuing requirements, mas maraming papeles na kailangan gawin, at mas maraming mga dokumento na kailangan i-present. Again, per transaction, iba-iba po yan. At mas mahal po
Dahil lahat ng transaction, kada transaction yan may 6%, tapos dahil nga hindi nailipat, may penalty and surcharges. And then pangalawang transaction, meron 6%, may penalty and surcharges. Pangatlong transaction, ganun din. So, sinong lahat ang mag-shoulder? Si buyer ba? Minsan si buyer nagugulat. Bakit ang mahal? Kasi ma'am, 3 transaction po ito. Binili mo ito, hindi dun sa pinaka-original owner. Binili mo dun sa second, third, pang-fourth owner ka na po. So, yung mga capital gains tax nila with a penalty dahil hindi nila binayaran agad, baka saluhin mo. Kung ayaw niyan saluhin, syempre pupuntahan niya yung mga dating mga parties doon sa kada transaction. Ayaw nang makialam kasi naibenta na. Papaano na? So, hindi na lalakad yung papel. 'Di ba? So, hindi na mapapalipat ang titulo. Remember, ang may interest po para mapalipat sa kanya yung property is yung last buyer kasi gusto niya mapalipat sa pangalan niya yung property. The problem is, hindi niya naisip na kapag ikaw ay hindi nakikipag-transact sa original owner, no, ito yung sasabi natin, no, clean title, pero ang daming salin na. Paano naging clean title? Ang daming salin na, no? Mas mahihirapan ka ngayon at mas malaki ang babayaran mo, no? Kahit mag-undervalue ka pa dyan, no? Kasi meron silang scheduled market value na tinatawag or zonal value, no, before, para makita kung magkano talaga yung property. So, sometimes naiiwan, no? Dahil nga, ang laki ng babayaran, so, natitenga na naman yung pagpapatitulo. Mag-iipon pa daw sila. So, kakaipon nila, magkakaroon na naman siya ng penalty. Tapos baka maisip nila, ay, benta ko na lang kaya sa iba kasi problema ang totong property na to. O pag may sumalo na naman, pang-5 owner na siya, di mang-5 transaction na siya. So, mahirap. So, pinaka-best decision lagi is yung always have this contract doon sa original na may-ari ng property, kung sino po yung nakalagay doon sa may titulo ng lupa. Unless otherwise, marami kang pera at marami kang pambayad, no, sa mga capital gains tax, yung mga penalties and surcharges, at gusto mo talaga yung property at may maglalakad naman, go ahead, di ba? Pero kung nag-expect ka na malitang babayaran mo, pang ilang saling owner ka na, dun ka medyo tatamaan. So, you always check kung pang ilang transaction yan at kung pang ilang kang owner. Okay? Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Kama. At oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00. Dyan lang po kayo. Okay nga, alis. This time check is brought to you by RH. Nagbabalik po ang programang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po, of course, Attorney Cam. Shoutout muna tayo kay Nong Ardong. Sabi niya, hello po, maganda po, no? Okay po ang iyong programa. Maraming salamat po. Si Rogelio Pagdanganan Clara Jr. nanonood po sa Marilao, Bulacan. Cora Caburaw, June Agalot na nanonood po dyan po sa may Santa Ana, Manila. Nong Ardong, si Eduardo Narvaez, sabi niya, present po ako, and Anthony Abrenica. Magandang gabi din po. At yung mga nanonood sa atin sa Sky Cable Channels, ayan po, Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable. Pero ito muna, flash report muna tayo. Flash Report. Flash Report! Naku, nakakalungkot na balita. Flash report tayo. Yung third nominee na binalita kanina ni RH27 Noche Cacas ng ang bumbero ng Pilipinas, patay na po, no, sa pamamaril. RH27 Noche, balita mga to, Noche. Confirm na? Tama ka dyan.
Yes, Attorney Cam, confirmed na mula sa kay Manila Police District Major Navarro itong nangyaring incident o ng pamamaril dito sa dating barangay chairman siya ito, Attorney Cam, at third nominee ng ABP party list at ito ay namatay sa ospital. 4 hanggang 6 na putok ang narinig ng mga residente dito at nung tiningnan nila ay yun nga ang biktima ay itong si nominee Bakod yung kanyang apelyido. So sa ngayon ay nagsasagawa ng follow-up hot pursuit operation kaugnay nga dito sa shooting incident kung saan ay nasapul sa CCTV yung pamamaril na sinasabi na riding in tandem. So nakita pa rin natin dito, Attorney Cam, yung mga dugo, mga bakas ng dugo nang ito ay dalhin sa ospital. Patuloy pa rin ang investigasyon ng scene of the crime operatives dito sa nangyaring pamamaril sa nominee ng party list. RH 27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Chikakas. Titignan kung ito ba ay may kinalaman, anggulo ba ito na may kinalaman sa eleksyon o personal, Yan ang aabangan natin. Pero nakakalungkot, dahil namatay na, confirm po, yung third nominee po ng ang bumbero ng Pilipinas o yung ABP, Anyway, thank you so much, RH27 Noche Kaka, sa isang pagbati muna kina Evangeline Custodio Gazingan. Sabi niya, Eufresina Custodio, uy, makinig tayo dito. Ayan, balak niya sigurong magbenta ng property. Jerry Abamonga Villa, sabi niya, good evening, Attorney Cam, from North Cotabato. Magandang gabi po. Luz Gonzales and Nelly Villanueva, salamat po sa pagtutok kay Papa Will, Mama Jovita, and Nanay Connie. Okay, kanina binanggit natin, kung paano kung halimbawa magpapalipat ng titulo, pero ang may-ari po ay halimbawa merong minor de edad, Like ko po sinasabi na kapag may minor de edad, medyo tedious din po yung process niyan. Kasi po kung wala pong desisyon mula sa korte na pinapayagan po, yung guardian ay benta ang property ng mga minor children, ay hindi po yan mabebenta. So, kapag halimbawa bumibili ka ng property na ganito po, tapos ilang salin, tapos merong minor pa pala, at that time, ang medyo masaklap po, kapag halimbawa nakalagay sa titulo. Check nyo first page yung owner, yung mga co-owners nasa second page po yan. So pag minors po, marami po mga kailangan dyan, decision from the court, na pinapayagan po yung guardian na ibenta ang property ng minor, tas meron niyang rason, Of course, gagamitin sa mga necessity ng minor yung proceeds. And of course, kailangan din po dyan yung mga oath of guardianship at marami pang dokumento. And magpo-post pa ng bond yan. Kung halimbawa binibenta po yan nang wala pa itong mga dokumento na ito, ay mahihirapan po kayo, Kasi ipa-file pa sa court ito. So, ganun po, Kapag halimbawa komplikado yung mga parties at yung pagpapatitulo, yung procedure, yung process ng title, lumalaki yung gastos. Again, it's very ideal kung ang bibilhin po ninyong property, may titulo at nagipag-transact po kayo doon sa nakalagay, sa titulo, yung may-ari ng titulo. Usually po, may mga iba naman na nakikipag-transact doon sa mga anak. Halimbawa po, nagkaroon po ng namatay yung isang may-ari ng property. So, walang will, At yung mga heirs niya, including his wife, halimbawa namatay yung spouse na lalaki, yung kanyang asawa at yung kanyang mga heirs, sila po ang magmamay-ari. So, sometimes nag-execute po sila ng extrajudicial settlement of estate with the
deed of sale, no? Yung mga ganun po na binibenta nila yung property. Tandaan po ninyo, 2 transaction pa rin po yan. May estate tax po yan, donor's tax and estate tax and capital gains tax, no? Kung halimbawa ibinangalan lang sa isang kuya, kapatid, yung property, that's the time na magkakaroon sila ng waive, no, ng kanilang mga shares, so donor's tax din po, meron din po yan. So medyo pakomplikado ng pakomplikado ang pag-aayos ng papel, medyo nagmamahal po. So, again po, kung magkano, depende. Case-to-case basis po yan. Okay? Ang mahirap pa po niyan, kung halimbawa, no, nagkaroon ng settlement of estate, no, tapos binenta, tapos meron pala silang exclude na legal heirs, no, hinabol within 2 years, paano na? No, kasi magkakaroon po yan ng parang encumbrance or annotation sa likod na subject pa rin po ito, no, dun sa binibigay ng batas, kung saan binibigyan po ng time frame yung mga ibang heirs na naitsapwera dun sa bentahan ng lupa, no? So yun po, now medyo clear na sa inyo, no, kapag kayo po ay bibili ng property. Dami ko ng mga samples, mga scenario na sinabi sa inyo. So pinaka-importante, again, you hold the title, transact with the owner, kaliwaan bigay ng titulo. Never give the title dun sa mga ahente, dun sa mga nangungumisyon. You just give them Xerox. And napakaganda yung sinabi kanina ni yung nag-message sa atin, kung po pwede yung certified true copy, that's better. Bigay nyo po yun, walang problema. Wag po yung original. Henso D, Ador Cortez ng Kalumpit, Bulacan. Magandang gabi po. At another question pa po, no, sa ating mga kababayan, pwede po kayong pumunta sa DZRH News at saka DZRH News Television. Ayan. Wait lang po. Batiin lang po natin ang mga nanonood din po sa atin doon po sa DZRH Dos Compañeras. Check lang natin, no. Ayan. Kaso insight unavailable na. Naku, hindi ko na kayo mababate. Pasensya na po. Hanapin niyo po ako again sa aking TikTok account. Attorney Cam, ATTYCAM. Sumasagot po tayo ng mga questions dyan. Pag medyo tayo po ay may oras pa, yan, pro bono yan ni Attorney Cam. And shout out pa rin po, no, sa mga nanonood sa atin sa YouTube, DZRH TV 4K live stream. Ako yung magpapaalam na po, no, susunod na po after ng usapang legal, usapang pangkalusugan naman po. Ito pong mga public service program po namin ay nilalaan po natin, of course, sa mga kababayan natin na gusto laging sila po ay informed pagdating sa batas, pagdating sa kalusugan. Maraming salamat. Nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan po ninyo meron po kaming DZRH stickering campaign at DZRH kadikit sa linya promo kung saan yung mga drivers po natin, no, pinupuntahan ng ating reporter na si Mr. Sherwin Alfaro, yung mga terminals at namimigay po sila, no, ng mga groceries, bigas, at wala pong wala pong boto, hindi po kami namimili ng boto. Namimigay lang po kami ng mga, of course, sa mga kababayan natin, mga drivers natin na gusto magpadikit ng stickers and may chance po silang manalo ng 1,000 sa ating phone-in promo. Thank you so much! Maraming salamat. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Magandang gabi po. Again po, Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye-bye!